Hi sweeties! Welcome back to my channel. So kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome back. Ay, welcome to my channel kasi kakarating mo lang. Anyhow, for today's video ay finally guys, i-share ko na sa inyo yung aking total expenses from my tourist visa hanggang sa naging student visa ko. And yes, as what you can see from the last na video ginawa ko is nasa park ako. So, sa total expenses na gagawin kong video ay same lang din, nasa park ako kasi I am a park girl. Hindi na Barbie girl, parky girl. Park girl. Oh, hindi. Mahilig ako sa park. So, without further ado, let's get started. 'Di ba, tourist visa ako? So, nag-agency ako for my tourist visa. Nagbayad kami sa agency ng 20,000 for my application. So, sila na yung nag-lodge. And then, right after, before na-approve yung tourist visa, nag-biometrics muna ako. So, ang bayad ng biometrics is around... Ito ang problema ko guys eh. Kaya, matagal kong nagawa ang vlog na to dahil, di ba nagsabi ako na with all the receipt, ipapakita ko. Kasi ang problema, nakalimutan ko magkano yung biometrics. Basta sa naalala ko, basta sa pagkaalala ko, is nasa ano lang siya, around, i-budget na lang natin ng 2,000 dahil di ba may pamasahe pa, papunta doon. Sa Manila ako nagpa-biometrics. So, pamasahe. So, overall, 2,000. So, 22K. So, right after the biometrics is another gastos ko ay ticket. Actually, may gastos ako na ticket papunta sa Manila. Kasi, as you all know, Bisaya ako. So, bumiyahe pa ako from Mindanao papunta sa Manila. So, ang flight ticket na nagastos ko is 5,000 kasi ura-urada. Madalian. So, yung ticket naman na kinuha ko papunta dito sa Australia is back and forth. So, kasi tourist visa. Ang ticket na nagastos ko ay 30,000 back and forth. Punta sa Australia, nasa around 15K. So, pabalik is around 15K. So, a total of 30K. Now, for my tourist visa ay... Wait lang guys. Hindi ko memorize. Tingnan ko muna yung aking notes. Hello! Hi sweeties! So, nagbabalik ako. Ako ay nagbabalik. So, before I proceed, commercial break. Commercial break yan. Guys, painumin niyo muna ako dahil tingnan niyo naman ang boses ko. Parang kinatay na. So, ito yung drinks. Apple. Because I love apple. Hindi siya. Ano daw? Joke. And then, I have here guys, Shakoy. And alam ito. Alam niyo yung may munggo sa loob. This is so masarap. Itong park na to guys is sobrang liit lang siya, tapos walang katao-tao. Napaka-peaceful. Sarap. Sige na, mag-proceed na ako, baka magalit na kayo. Okay, wait. Inom na lang ako, saglit lang. Sobrang nauuhaw na ako eh. Huwag niyo muna akong i-unsubscribe. Kakain lang ang tao eh. Ano lang guys, patience lang ng konti. Para akong baby dito oh. Mommy! Gina. Okay, so for my student visa application, pagdating ko dito sa Australia, nung nagpa-process na ako ng student visa, kailangan kong mag-down payment ng 1,000 AUD para ma-start yung aking enrollment. So, nung nakatanggap na ako ng offer letter, next is, nag-exam ako. Anong natanggap ako sa school na yun is
nagdagdag na lang ako ng 350 AUD, 1,350 at ang total sa aking enrollment fee. So next ay ang aking medical. So, aking medical good for 2 years is 1,333 kasi CBHS yung aking medical. Ako lang din ang kumuha nun. Binigyan lang ako ng choices ng agency kung ano yung medical na kukunin ko. So, the price is, ano na siya guys, AUD. So, dito na sa Australia, kung gusto nyong malaman, i-convert nyo na lang. It's around, ang conversion ngayon mababa, nasa around 36, 37, basta ganyan. Hello, my baby. Hi! So, for the last payment na binayaran ko sa aking student visa dito sa Australia ay lodgement fee. So, ang lodgement fee is 659.10. So, yun lang lahat ang aking nagastos sa pag-process ng aking... Hello! I'm vlogging! So, yun lang lahat ang aking nagastos from my tourist visa to my student visa. And, so, wala akong medical, guys. Na-discuss ko na yan. O, wala akong medical dahil walang medical pa, basta onshore applicant ka. So, sa mga nagpaplanong mag-tourist visa dito sa Australia, regarding nga pala sa mga accommodation, sa food and other mga gastusin ko, transpo here sa Australia, pagdating ko as tourist visa, guys, discuss ko sa inyo na may tita ako dito sa Australia. So, sa kanya ako nakatira. And sa aking, I am very grateful sa aking tita dahil napaka mabuti niya. Ang bait-bait niya. Dahil sa time na walang-wala pa ako, siya muna yung nag-shoulder hanggang sa maging stable yung aking visa. Hanggang sa maging makapagtrabaho na ako. So, ang daming tao na. 'Di ba sabi ko sa inyo kanina walang tao? See, ngayon, ang dami ng tao. Grabe So, again, kung wala kayong kakilala dito sa Australian, plano niyong mag-tourist visa, medyo mahal kasi guys eh. For example, sa apartment or sa rent pa lang, ang rent dito is $200 per week. Budget, so $200 per week, nasa around 7,500. So for 1 month, 7 o 14. So for 1 month, ang rent nyo pa lang, mag-budget na kayo ng 30k. And also sa food, actually hindi problema ang food dito. Dahil wala, for me, mura lang. Basta mag-grocery lang kayo. So, $100. Sa $100 kung mag-grocery ako, sobrang dami ko nang nabibili. Like, puno na yung cart ko. So, that's around 3,700. So, 37. So, syempre, 1 month na budgeting. Mag-budget kayo ng 500. If 500 nyo na lang. So, that's 20k plus. Malaki na yan actually. Mabubusog na kayo niyan. Hindi na kayo magugutom. So, next is transportation. Tag $3, back and forth 6. So, mag-budget kayo ng 250 in a month. Kung marami kayong lalakaran. So, 250 is nasa around... Magkano ba? Nasa around, basta, ganon. Mga 9k or 10k. Yung budget na yan na sinasabi ko is good for 1 month lang yan. So, kailangan nyo ng matinding pagtitipid while waiting sa visa nyo. So, mga 100k na budget is actually enough na siya. Enough na siya. Pwede na siya good for 2 months. Kung mas may pera pa kayo, sana all. Kung marami pa kayong pera, mas mabuti na magdala na lang kayo ng around 150k, o diba? While tourist visa pa kayo, makakapag-shopping pa. Sana all.
So, thank you. And thank you so much. And sana nasagot ko yung mga katanungan ninyo. And I'm sorry kung hindi siya, di ba, nagsabi ako sa last video ko na with all the receipt, etc. etc. Pero ngayon, wala pa lang, hindi pala lahat may resibo. Sorry na, guys. Sorry na. Sorry na ka. Promises made to be broken. Sorry, hindi. May mga bagay na hindi nasusunod. Pero pilit itinatama. Wait lang. Guys, kain muna ako. What I love here in Australia is, ito, yung park. Tapos, parang nagpipiknik ka lang alone. And it's very peaceful. Peaceful? Turn into pieces. Talagang bibig ko, no? Ang tigas-tigas. Nakakabuisit. Okay lang yan. Tanggap ko naman eh. Kung i-judge nyo ako, okay lang. I believe kasi na only God can judge me. Guys, kung hindi pa kayo nagsasawa sa mukha ko, ha? After kong kumain is, pupunta ko doon sa may Asian store. May bibilhin ako mga Filipino food dahil sobrang miss na miss ko na talaga ang mga Filipino food. Nag-crave na talaga ako. Kung alam niyo lang. Ang kinilaw. Nakakamiss. Sarap talaga nito. Lahat naman siguro masarap sa akin, no? Hi, sweeties! So, tapos na akong magmuni-muni. So, ngayon, samahan niyo na ako pumunta doon sa Asian store, mamili ng mga dilata. Dahil, so before that, nabasa ang ko. Tingnan niyo. Nabasa. Oh. Siyempre, di tayo aalis kung di natin yan lilinisin, di ba? Before that, papakita ko muna sa inyo itong, maliit na park here. Tingnan nyo. Diba? Sobrang liit niya lang talaga. Doon. So, yun lang ang pagpapakita ko. Akala nyo naman talaga, no? Yun lang, guys. Huwag na kayong mag-assume ng more pa. Yun lang ang kaya kong ipakita. Charan! Tingnan nyo. Sige na. Kasi 4:30 na. Alis na tayo. So, may playing ground dito, guys. Yan. Noong autumn, may video ako dito eh. Itong puno na to. Yan. Nagre-red. Nagko-color red yan sila. Maple. Ay, that's maple tree. Oo. So, yun. Nagbablog ako nung time na yan. Pero hindi ko na-upload kasi palpak. Sayang. Pero may picture ako. Oh my gosh, guys, ang ganda. Hindi ko alam na pag spring, naggaganyan pala siya. Parang tingnan nyo, parang bulaklak. Basta, hindi ko alam. Yan. Diba? Ganyan siya basta, spring. Tapos pag autumn, nagko-color red and orange. Basta yun. Ito yung picture ko, oh. See? So, tara na. Ang dami ko talagang daldal, no? As in, daldalera girl. So, the church, after kong grocery sa Asian store, punta ko dyan mamaya. My resting place. So, nandito na tayo. And naghahanap ako ng silver tuna. It's 3.19. So guys, my corned beef. Guys, nawalan ako ng lakas. Ito siya, oh. Dalawa. Nawalan ako ng lakas. Hindi sa bigat. Hindi sa price. Grabe. Hindi kasi ako tumitingin kung magkano. Kasi, syempre, what is Filipino food, ganun. Guys, lahat, $61 lahat ng binayaran ko. Nawalan ako ng lakas. Na-shock ako. Guys. Oh my gosh. Konting tiis na lang. Malapit na tayo sa finish line. Hi, sweeties! I'm finally here. Finally, nakauwi na rin. And ito yun. Grabing mukha na yan. So, yan. Ito
ito na yung aking mga pinamili. And tingnan natin bakit umabot tayo ng $61. Kasi habang naglalakad daw kanina, yun yung parati kong iniisip eh. Paano naging $61? I-adjust ko muna. So, yan. Ito adjust. So, first, ito. Bumili ako ng corned beef dahil nag-crave na ako nito. Matagal na ako hindi nakakain ng corned beef. Nakain ako ng Australian corned beef pero sobrang dry guys. Hindi siya juicy katulad sa Pilipinas. So this is, mahal to siya. Mga $7.50. Mahal. So tinapa. Yan. Ganyan na brand. I have here Mang Tomas. Para pag nagluluto ako ng alam mo yung adobo sa asin na pork. O nagluluto ako niyan minsan. So ito tuyo. Basta tinapa siya na in other version. Hindi ko alam anong version to. Parang Spanish version ganun. So mahal din siya, $7. Kaya pala. So, century tuna, this is 2.49. Tapos, ang dami ng pinamili ko nito. Yan. Favorite ko kasi to eh. Alam nyo ba, mabubuhay ako na ganito lang yung ulam ko. Diba? Ang dami. Ano siya? Good for everyday. Actually, dito, once a day lang ako kumakain. Pagising ko, kumain din. Punta sa work, pag uwi, tulog. So, once a day lang talaga ako kumakain dito. Siyempre, toyo. Yan, mga sangkap, sinigang mix pag magluluto. Yan. Here. 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 Ang dami. Okay ka lang, girl. And, siyempre, di mawawala ang ating vinegar na suka. With ano pa yan, may sili. Dahil mahilig ako sa manghang. Hindi lang ako mahilig sa kanya. Ito, sugar. Brown sugar. Another, na naman, century tuna. Ito, bagoong. Ginisang bagoong. Diba? Barrio Fiesta. Spicy. So, yun lang guys. Alam nyo, sobrang tipid ko talaga. Kasi in a day, imagine, diba? Hindi ako masyado kumakain. Like, once a day lang ako kumakain. So, ganitong nabubuhay, nagsusurvive ako in a week na ganito lang yung ulam ko. Diba? O, paano ko magkakagastos niyan? Wala. Kaya yun, wala ako masyadong gastos talaga dito. So, unless na lang kung paparating na yung period ko doon, kumakain talaga ako ng anong gusto kong kainin. Like, nag-crave ako, ang dami kong kinikrave, so hindi ko inaano. Ayan, another tinapa. And ito, nag-try lang ako ng another brand na tinapa. First time ko to matry, so let's see. Tingnan natin kung masarap, and then bili tayo ng mas marami next time. So yan, ito lahat. It's here. Yan. So, $61. So, tinry kong i-compute ang price. Yeah, tama nga naman. 61 nga naman talaga. Kasi ako, nakuha-kuha lang kasi ako eh. Hindi ko, iniisip yung price. Kasalanan ko din. Kasalanan ko talaga yun. So, yun, 61 lahat. So, yun lang guys. Thank you. Thank you so much. And please don't forget to like and subscribe for more videos. And also, kung may gusto kayong isuggest na video, please comment down below kung ano yung gusto nyong isuggest, and i-try ko na try. Ang OA! So, i-try ko gawin yun. So, thank you and bye!